Martial Peak, Kabanata 3773. Natural na bitag ng kamatayan. Ilang saglit pa lang ay maganda pa rin ang tanawin, ngunit sa sumunod na sandali, sila ay nahuhulog sa hamog. Napakadilim na hindi nila makita ang sarili nilang mga daliri. Napakabilis ng pagbabago kaya nahuli sila. Nagulat si Yang Kai at mabilis na tumigil. Lumingon siya at tumingin sa direksyon ni Bingyon. Senior. Bagamat hindi niya makita ang figure nito, malinaw na narinig ang boses ni Bingyon. Nandito ako. Palihim na bamantong hininga si Yang Kai. Sa paghusga mula sa direksyon ng boses, si Bingyon ay nakatayo wala pang 3 talampakan ang layo mula sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng hamog, hindi niya makita ang kanyang silhouette. Bukod dito, ang fog na ito ay tila may epekto ng pagharang sa Divine Sense. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense, na mas malakas kaysa sa Half-Saint o Peking Emperor, ngunit ito ay pinigilan ng hamog at hindi na makalakad pa. Kahit siya ay ganito, huwag na lang si Bingyon. Hindi makakita ng mata at Divine Sense, ang isa ay karaniwang bulag sa kakaibang lugar na ito. Ganito ba dati? Tanong ni Yang Kai sa seryosong boses. Sabi ni Bingyon, hindi, wala namang espesyal dito dati. Baka may na-trigger si Yang Yan noong sinira niya ang array. Tumanggo si Yang Kai matapos marinig ang paliwanag na ito. Ang paliwanag na ito ay makatwiran, ngunit sila ay orihinal na pumunta dito upang makipagkita kay Yang Yan at makita kung paano siya umuunlad sa pag-crack ng Natural Spirit Array. Ngayon, tila hindi masyadong optimistiko ang sitwasyon. Pagdating ng dalawa dito, hindi nila nakita si Yang Yan, ni hindi nila nakita ang kahoy na lawa mula noon, tanging kakaibang makapal na fog. Sa kakaibang kapaligirang ito, napaka-alerto ni Yang Kai. Babala niya, Senior, mag-ingat ka, kung may mahanap ka, ipaalam mo agad. Alam ko, ikaw din. Boses ni Bingyon. Nag-usap ang dalawa habang palalim ng palalim. Bagamat hindi nila nakikita sa mata at Divine Sense, hindi nila kailangang mag-alala na mahiwalay sila sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-asa sa lokasyon ng kanilang mga boses. Gayunpaman, unti-unting nagsalubong ang mga kilay ni Yang Kai habang lumalalim sila. Ayon kay Bingyon, ang lugar sa paligid ng wooden pond na tila naglalaman ng Heavenly Source Liquid ay isang open space lamang na 1,000 metro. Gayunpaman, kahit na matapos ang paglalakad para sa isang incense stick na nagkakahalaga ng oras, wala pa rin silang natuklasan. Sa loob ng kalahating oras, mahigit 200 talampakan na ang nilakad nila. Mahigit 10,000 talampakan na siguro ang nilakad nila. Makinig. Biglang sabi ni Bingyon. Ano? Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo, ngunit mayroon lamang makapal na ulap sa kanyang harapan. Wala kang narinig. Senior, ano ang narinig mo? Sa kakaibang lugar na ito, ang hindi inaasahang pagtuklas ni Bingyon ay hindi lamang nagpasaya kay Yang Kai, ngunit sa halip ay pinalamig ang kanyang dugo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng goosebumps sa buong katawan. Bingyon, gayunpaman, walang tugon. Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Yang Kai at gulat na sabi. Senior, matapos sumigaw ng ilang beses, walang sumasagot. Inabot ni Yang Kai ang kanyang kamay para hawakan si Bingyon, ngunit wala siyang nakuha. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumugod, wala pa rin siyang makitang bakas ng Bingyon. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay hindi maiwasang maging medyo pangit. Malinaw na nasa tabi niya si Bingyon kanina, ngunit nawala siya ng walang bakas sa susunod na sandali. May lihim bang nagdudulot ng gulo, o ito ba ang kapangyarihan ng pagbuo? Ang huli ay mas malamang. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Bingyon noon na mayroong natural na porma sayon na nagpoprotekta sa lugar na ito. Nanatili si Yang Yan para sirain ang porma sayon. Sa maraming half-saint sa Demon Territory, hindi dapat may sino mang may kakayahang agawin si Bingyon nang hindi napapansin ni Yang Kai. Sa kasong iyon, ito ba ay isang maze formation? Gayunpaman, ang mga likas na porma sayon ay karaniwang hindi pangkaraniwan. Maaaring hindi lamang sila magkaroon ng epekto ng pagbuo ng maze. Ang mas inaalala ni Yang Kai ay ang sinabi ni Bingyon bago siya mawala. Malinaw na may narinig siya, ngunit walang nahanap si Yang Kai. Kahit pakinggan niyang mabuti, wala man lang tunog. Bagamat ang lahat ng porma sayon sa mundo ay maaaring masira sa pamamagitan ng malupit na puwersa, ngayon na si Bingyon ay nakulong, ang sitwasyon ni Yang Yan ay hindi mas mahusay. Si Yang Kai ay talagang hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Hindi magiging sulit kung hindi niya sinasadyang masaktan ang mga ito. Nakatayo sa pwesto, huminga ng malalim si Yang Kai at pumikit. Maya-maya, bigla siyang nagmulat ng mata. Sa sandaling iyon, tila may kumislap na gintong liwanag sa kanyang kaliwang mata. Ang Demon Eye of Annihilation na nakuha mula sa Great Demon God ay may kakayahang makalusot sa mga ilusyon. Nagkaroon ito ng mahimalang epekto sa ganitong uri ng maze formation o illusion formation.
Sa ilalim ng Demon Eye of Annihilation, ang hamog na bumabalot sa paligid ay tila kumupas ng husto sa isang iglap. Medyo kumalma ang puso ni Yang Kai. Ngayon tila ang Great Demon God ay talagang pambihira. Tila minamaliit niya ang kapangyarihan ng Demon Eye of Annihilation. Hindi pa niya ito lubos na napagsamantalahan. Ang mga natural na porma sayon sa Heaven and Earth Secret Realms ay napakahiwaga kaya nakakakita siya ng ilang mga pahiwatig sa Demon Eye of Annihilation. Nag-iba ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakatingin siya sa kanyang paligid. Hindi pa niya ito nakita noon, ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng Demon Eye of Annihilation, nalaman niyang napapaligiran siya ng maliliit na sinulid. Napakasiksik ng mga sinulid na ito na hindi nakikita ng mata. Para silang mga galame na lumulutang sa hangin. Paminsan-minsan, ang mga sinulid na ito ay umaabot sa kanyang harapan na parang gusto nilang hawakan, ngunit mabilis itong umuurong, na parang natatakot sa isang bagay. Sumimangot si Yang Kai at inabot ang isa sa mga sinulid na nasa harapan niya. Gayunpaman, iniiwasan siya ng Fred na parang isang buhay na bagay. Sa tingin mo saan ka pupunta? Malamig na bam-antong hininga si Yang Kai. Sa natural, naramdaman niya na ang pagkawala ni Bingyon ay hindi mapaghihiwalay sa mga thread na ito. Pag-abot, kinuha niya ang isa sa mga sinulid at hinawakan ito sa kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, isang kakaibang boses ang biglang tumunog sa isipan ni Yang Kai. Ang tinig na ito ay tila bumubulong, ngunit tila tinatawag din siya, na naging sanhi ng kanyang likas na paglalakad sa isang tiyak na direksyon. Nawala ang liwanag sa kanyang mga mata at napuno ng kalituhan habang ang kanyang isip ay lumubog sa limot. Sa loob ng kanyang knowledge sea, lumitaw ang mga sinulid at pabalik-balik. Saan man sila dumaan, lumilitaw ang mga alon sa ibabaw ng dagat at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa gitna ng kanyang knowledge sea, ang soul-warming lotus ay biglang namukadkad na may 7 kulay na liwanag at isang banayad na puwersa ang pumuno sa bawat sulok ng kanyang knowledge sea, na nagpapakinis sa mga layer ng ripples. Ang hindi mabilang na mga sinulid na bumagsak sa kanyang knowledge sea ay parang mga snowflake sa ilalim ng nakakapasong araw, na agad na naglaho sa manipis na hangin. Biglang nanginig ang katawan ni Yang Kai, at nanambalik ang ningning ng kanyang blangkong mga mata. Nang mapagtanto niya ang nangyari, napuno ng takot ang mukha niya. Pagtingin muli, ang kanyang katawan ay napapalibutan pa rin ng hindi mabilang na mga sinulid. Katulad ng dati, ang mga thread na ito ay patuloy na umaaligid sa kanya, ngunit hindi sila nang ahas na lumapit. Kung hindi lang siya ang nagkusa na umatake ngayon, malamang na hindi sila makikipag-ugnayan sa kanya. Ano ba talaga ang mga ito? Nalito si Yang Kai. Ang tanging natitiyak niya ay ang mga kakaibang bagay na ito ay may malaking kinalaman sa pagkawala ni Bingyon. Halatang may narinig si Bingyon noon, at nang makontak ni Yang Kai ang mga thread na ito, may bamulong sa kanyang isipan at nawalan siya ng malay. Tila ganoon din ang karanasan ni Bingyon. Wala siyang kayamanan tulad ng soul-warming lotus para protektahan ang kanyang knowledge sea. Gayunpaman, bakit hindi naglakas-loob ang mga thread na ito na makipag-ugnayan sa kanya? May isang bagay ba siya sa kanya na wala kay Bingyon? May mga hula siya, ngunit hindi siya sigurado. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang mabilis na mahanap ang Bingyon at Yang Yan. Inaalala ang kakaibang boses at ang di nakikitang patnubay na tumunog sa kanyang isipan, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Malalaking hakbang ang ginawa niya pasulong. Habang umuusad siya, hindi maiwasan ng mga sinulid na nasa harapan niya. Ang direksyon na kanyang tinatahak ay ang pinagmulan ng mga thread na ito. Habang lumalakad siya, mas naging malinaw ang kanyang paningin. Lumalim din ang makapal na hamog na bumabalot sa paligid. Sa isang tiyak na sandali, na sinamahan ng isang tunog ng pag-crack, tila may natapakan si Yang Kai. Nang tumingin siya sa ibaba, hindi maiwasang lumiit ang kanyang mga mata. May kalansay sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya alam kung ilang taon na itong patay, ngunit ang mga puting buto ay nagkalat sa buong lupa. Sa hugis ng kalansay, halatang tao ito. Ang mga maaaring mamatay dito ay tiyak na malalakas na tao na lumahok sa Great Dao Struggle. Lahat sila ay mga peking emperor level na pag-iral. Talagang napakadelikado ng lugar na ito. Natagpuan ni Yang Yan at Bingyon ang lugar na ito. May nakahanap na noon, pero dito sila pinatay at namatay. Malinaw, mayroong higit sa isang ganoong pag-iral. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Nakita niya ang mga kalansay na nakatambak sa lupa sa paligid niya. Ang ilan sa mga kalansay ay ganap na nalatag, habang ang iba ay nasa kanilang orihinal na estado. Matagal nang nabubulok ang mga damit sa kanilang katawan. Gayunpaman, mula sa antas ng pagkabulok ng mga kalansay, malinaw na sila ay mula sa iba't ibang panahon.
Bilang karagdagan sa mga kalansay, mayroon ding isang pabilog na tumpok na kahoy na halos 10 metro ang lapad. Ang tumpok na kahoy ay guwang at parang kahoy na pool. May parang gatas na puting likido sa pool. Ang dulo ng ilong ni Yang Kai ay napuno ng kakaibang halimuyak. Sa pag-amoy nito, nagsimulang mamaga ang kanyang buong katawan, at maging ang kanyang isip ay naging masaya. Makamundong likido. Bagamat hindi pa siya nakakita ng ganoong bagay, pagkatapos makita ang pool ng likido, agad na kinumpirma ni Yang Kai na malamang na ito ang maalamat na worldly liquid. Hindi nagkamali si Yang Yan at Bingyon. Gayunpaman, ang atensyon ni Yang Kai ay mabilis na naakit ng ibang bagay. Sa paligid ng kahoy na pool, may 5 bagay na parang kakon ang natipon. Ang mga kakon ay kasing taas ng tao. Ang mga kakaibang sinulid na sutla ay patuloy na nakakabit sa kanilang paligid, na ginagawang mas makapal at mas makapal ang mga kakon. Ang isa sa mga chrysalis ay hindi pa ganap na nabuo. Sa loob ng chrysalis ay si Bingyon, na nawala kamakailan. Hindi alam kung kailan siya pumunta dito. Sa sandaling ito, mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata habang tahimik na nakatayo doon, hinahayaan ang purong puting seda na bumabalot sa kanya. Siya ay ganap na walang kamalayan sa panganib na ito, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakakunot pa sa isang mahinang ngiti. Namanhid ang anit ni Yang Kai at hindi niya maiwasang malunok ang kanyang laway. Sa paghihinuha mula sa sitwasyon ni Bingyon, ang natitirang 4 na kakon ay dapat may mga tao sa loob nito. Sila ay alinman sa mga Peking Emperor mula sa Astral Boundary o Half-Saint mula sa Demon Territory. Malamang kasama sa kanila si Yang Yan. Ang nasabing master ay talagang hindi namamalayan na nakulong. Sa pagtingin sa hindi mabilang na mga kalansay sa kanilang paligid, kung walang sino man ang dumating upang iligtas sila, si Bingyon at ang iba pa ay makakatagpo ng isang trahedya na wakas. Huminga ng malalim, si Yang Kai ay lihim na inilipat ang kanyang Demon Chi at pinaandar ang kanyang Demon Eye of Annihilation sa limitasyon nito, handang kumilos anumang oras. Maingat na sinisiyasat ang pinagmulan ng kakaibang mga hibla ng sutla na iyon, walang magawa si Yang Kai na hindi niya matutunton ang mga ito. Ang mga sinulid na sutla na ito ay lumitaw lamang mula sa manipis na hangin at pagkatapos ay ibinalot sa paligid ng mga nilalang na pumasok sa lugar na ito ng patong-patong, na naging sanhi ng mga henerasyon ng mga False Emperor na mamatay nang hindi nila nalalaman. Martial Peak, Kabanata 3774, World Source Liquid. Ang noo ni Yang Kai ay basang-basa sa malamig na pawis. Anong nakakatakot na bitag ng pagpatay? Gamit ang Origin Liquid bilang pang-akit para akitin ang mga tao na mag-imbestiga, hindi nila namamalayang mawawalan sila ng bait at malasing sa isang ilusyon na kahit isang Peking Emperor o Half-Saint ay hindi na magising. Sa huli, sila ay mamamatay dito. Ang Mysterious Heaven Palace ay isang lihim na kaharian ng langit at lupa. Hindi lamang nagkaroon ng walang katapusang mga pagkakataon, ngunit mayroon ding mga hindi inaasahang panganib. Sa loob ng maraming henerasyon, ang bilang ng mga Peking Emperor na lumahok sa labanan sa Great Dao ay hindi pa lumampas sa 1/4 sa kanila. Ang mga namatay dito ay hindi lamang ang mga napatay dahil sa kawalan ng lakas, kundi pati na rin ang mga namatay sa ganitong uri ng bitag ng pagpatay. At maraming tao ang ganyan. Mayroong 5 bagay na parang kakon dito. Bukod kay Bingyon, na nakikita ni Yang Kai, ang 4 na iba pa ay mahigpit na nakabalot, ngunit ang Yang Yan ay dapat isa sa kanila. Kahit ang isang veteranong Peking Emperor tulad ni Yang Yan ay hindi makalaban sa kakaibang lugar na ito. Madaling isipin kung ano ang mangyayari sa ibang tao kung pupunta sila dito. Hulaan ni Yang Kai na siya ay ligtas at maayos dahil dala niya ang isang bahagi ng Will of Heaven and Earth sa Astral Boundary. Ang Mysterious Heaven Palace ay isang lihim na kaharian ng langit at lupa. Ito ay isinilang sa simula ng Great Dao at isang lugar kung saan ang Great Dao ay nakikipagkompetensya. Ang Will of Heaven ay malamang na nanonood ng pag-unlad dito sa lahat ng oras. Nagrereklamo si Yang Kai na ang Will of Heaven and Earth sa kanyang katawan ay walang silbi, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ito ng napakabilis na mahimalang epekto. Ang pamatay na bitag na ito ay hindi naging epektibo laban sa kanya. Makikita sa katotohanang nagkusa siyang hawakan ang mga sinulid na maaapektuhan din siya. Sadyang nagkaroon siya ng proteksyon ng Soul Warmang Lotus at hindi nawala ang kanyang sarili dito. Ang dahilan kung bakit hindi nagkusa ang mga thread na hawakan siya ay marahil dahil naramdaman nila ang Will of Heaven at Earth na aura. Ito ay isang pamatay na bitag, at ang Will of Heaven at Earth sa katawan ni Yang Kai ay nagbigay daan sa kanya na maiwasan ang puot ng mga Great Dao at pigilan ang mga hibla sa pagkukusa na hawakan siya. Tila ang Will of Heaven at Earth sa kanyang katawan ay hindi inutil sa Mysterious Heaven Palace. Hindi pa lang niya ito natuklasan. Matapos maunawaan ito, medyo umaasa si Yang Kai.
Hindi niya alam kung anong klaseng tulong ang ibibigay sa kanya ng Will of Heaven and Earth sa darating na labanan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay iligtas sina Yang Yan at Bingyon. Mabilis siyang humakbang at nakarating sa harap ni Bingyon. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko ng dragon at pinunit ang mga sinulid na seda na nakabalot sa katawan ni Bingyon. Mabilis siyang hinayla palabas. Gayunpaman, hindi agad nagising si Bingyon. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, at may ngiti sa gilid ng kanyang bibig, na para bang may nakita siyang maganda. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang siyang dalhin ni Yang Kai sa kanyang sealed world bid at hintayin itong magising bago gumawa ng karagdagang mga plano. Ang pangalawang chrysalis ay mabilis na pinunit ni Yang Kai. Itinoon ni Yang Kai ang kanyang mga mata dito at agad na naaliw. Sa loob ng kakon ay isang half-saint of demon race. Tila isa itong corpse demon. Pagkabasag pa lang ng kakon, bulok na amoy ang lumabas. Tama ang hula niya kanina. Mayroon talagang half-saint of demon race sa 5 chrysalises. Nang umalis si Bingyon, si Yang Yan lang ang nandito. Dapat ay dumating ang iba pang 4 mamaya, ngunit lahat sila ay sumunod sa yapot ni Yang Yan. Ang ganitong uri ng pagkakataon upang talunin ang isang nalulunod na aso ay bihira. Dahil mortal silang magkaaway, paano magiging maawain si Yang Kai? Una, hinanap niya ang space ring sa bangkay, pagkatapos ay binato niya ng suntok ang corpse demon. Sa ilalim ng collapsing secret technique, isang itim na bola ang kumislap at nawala. Ang demon corpse at ang chrysalis ay nawala ng walang bas. Hindi napigilan ni Yang Kai na maging masaya matapos na patayin ang isang half-saint ng ganoon kadali. Ang ikatlong chrysalis ay naglalaman ng human race Peking Emperor, isa sa ika-55 army commander ng Star Boundary, si Gan Li. Kilala siya ni Yang Kai, ngunit wala silang gaanong pagkakaibigan. Hindi sila nakapagsalita ng higit sa 3 pangungusap sa isa't isa. Nagkataon, iniligtas siya ni Yang Kai at inilagay sa kanyang sealed world bid. Ang ika-4 na chrysalis ay naglalaman ng isa pang half-saint of demon race. Katulad ng dati, napalaya si Yang Kai. Nang ang ika-5 chrysalis ay pinunit ni Yang Kai, nahayag ang figure ni Yang Yan. Nang makita ito, hindi napigilan ni Yang Kai na makahinga ng maluwag. Talagang nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kung ang nasa loob ng ika-5 chrysalis ay hindi Yang Yan. Buti na lang at hindi nangyari ang ganitong sitwasyon. Si Yang Kai ay nasa mabuting kalagayan matapos patayin ang 2 half-saint ng demon race at iligtas ang 3 Peking Emperor ng Star Boundary nang walang anumang pagsisikap. Mula sa simula ng Great Dao Battle, ang bilang ng half-saint na namatay sa kanyang mga kamay ay kasing dami ng 4. Kahit si Li Huyi ay hindi makamit ang ganoong record. Bagamat malaki ang bahagi ng swerte, minsan, isa rin ang swerte sa mga puwersang ginamit ng isang cultivator upang umakyat sa rurok ng martial Dao. Ibinaling ang kanyang ulo upang titigan ang parang gatas na puting likido sa kahoy na pool, ang paghinga ni Yang Kai ay hindi maiwasang bumilis. Mula nang magsimula siyang magtanim, nakakuha na siya ng hindi mabilang na mahahalagang kayamanan, ngunit kakaunti lamang ang maihahambing sa pool na ito ng likido sa harap niya. Ang Soulwarming Lotus at ang Immortal Tree ay maaaring ituring na pinakamataas na kayamanan, ngunit itong Heaven and Earth Source Liquid ay mayroon ding sariling mahiwagang epekto. Ito ang kakanyahan na isinilang sa simula ng mundo, at bawat patak nitong Heaven and Earth Source Liquid ay naglalaman ng primordial aura na katulad noong nilikha ang mundo. Kung maaari itong ubusin, tiyak na makakatulong ito sa isang tao na maunawaan ang Heavenly Way at Martial Dao. Sa gayong kataas-taasang kayamanan sa harap niya, maging ang mga Great Emperor ay magseselos, lalo pa si Yang Kai, isang high-rank Demon King. Sa sobrang paglunok, inilubog muna ni Yang Kai ang kanyang daliri sa pool ng Heaven and Earth Source Liquid at inilagay ito sa kanyang bibig. Sa ganitong kritikal na sandali, natural na kainin ang karne sa kanyang bibig. Bago niya ito matikman ng mabuti, narinig niya ang isang hagong sa kanyang isipan, na sinundan ng kanyang buong katawan na nanginginig habang ang kanyang knowledge sea ay nagiging magulo. Naging itim ang kanyang paningin, at nawala ang kanyang 5 sentido. Wala siyang makita, marinig, o maramdaman. Para siyang nahulog sa lupain ng kaguluhan. Isang sinag ng liwanag ang biglang namulaklak, at ang primordial na kaguluhan ay ipinanganak. Ang malinaw na hangin ay lumutang upang maging langit, at ang maputik na hangin ay lumubog upang maging lupa. Sa simula ng mundo, ang lahat ng bagay ay isinilang. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, sa wakas ay nanambalik na ang pakiramdam ni Yang Kai. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa walang kabuluhang liwanag, at siya ay nasa mataas na espiritu, isang nag-iisip na tingin sa kanyang mukha. Ngayon pa lang, talagang naramdaman niya na parang naging bahagi siya ng mundo, mula sa kaguluhan hanggang sa paglikha ng mundo, at pagkatapos ay sa isang magandang mundo. Sa mahinang pag-iisip, nakakuha siya ng kaunting pangunawa.
Marahil ito ang rurok ng limitasyon na hinabol ng lahat ng mga cultivator. Ngunit ang lahat ng ito ay napakalayo para sa kanya. Isa lamang siyang high-rank Demon King, at sa hinaharap, mayroon pa ring half-saint, Demon Saint. Ang pag-unawa na nakuha niya sa pagkakataong ito ay higit na nalampasan ang kanyang orihinal na kaharian, kaya maraming bagay na hindi niya maintindihan. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Ang isang bagay na tulad ng paglilinang ay maaaring makamit sa pamamagitan ng mabagal na pag-iipon, at ang ganitong uri ng pag-unawa ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Ngayong kabisado na niya ang pakiramdam na ito at naghintay ng tamang oras para magising ito, tiyak na makakatulong ito sa kanya. Ngayon, makumpirma niya na itong pool ng milky white na likido ay Heaven and Earth Source Liquid. Kung hindi ito isang milagrong bagay, paano ito makapagbibigay sa kanya ng napakagandang pakiramdam? Nang walang sinasabing anuman, agad itong itinago ni Yang Kai. Ang kanyang divine sense ay lumundag at pumulupot sa kahoy na pool. Nagbigay siya ng kaunting puwersa, ngunit hindi ito gumagalaw. Bahagyang namula ang mukha ni Yang Kai. Gusto niyang direktang ilagay ang kahoy na pool sa sealed world bead, ngunit hindi ito gumagalaw. Gamit ang kanyang divine sense, malinaw niyang naramdaman na ang maliit na kahoy na pool na ito ay malapit na konektado sa buong Mysterious Heaven Palace. Kung gusto niyang kunin ang kahoy na pool, kailangan niyang alisin muna ang Mysterious Heaven Palace. Ito ay ganap na imposible. Makakaasa lang si Yang Kai para sa susunod na pinakamagandang bagay, at nagsimulang kolektahin ang Heaven and Earth Source Liquid sa wooden pool. Sa pagkakataong ito, hindi na mahirap. Habang nagtatrabaho siya, ang Heaven and Earth Source Liquid sa wooden pool ay patuloy na nababawasan at nakolekta sa sealed world bead. Para sa layuning ito, espesyal siyang gumawa ng pool sa garden ng gamot ng sealed world bead. Hindi kalakihan ang kahoy na pool, ilang metro lang ang diametro, at 1 metro lang ang lalim ng tubig sa loob nito. Ngunit nang ang Heaven and Earth Source Liquid sa wooden pool ay nabawasan ng higit sa kalahati, biglang huminto si Yang Kai at inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid na may tame time na ekspresyon. Sa pagkakataong iyon, pakiramdam niya ay tinitiktik siya, parang may pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Sa pagwawalis gamit ang kanyang divine sense, walang nahanap si Yang Kai, na ikinagulat niya. Sa kanyang kasalukuyang divine sense cultivation, walang sinuman sa Mysterious Heaven Palace ang makakatulad sa kanya. Kung talagang may nang espiya sa kanya, imposibleng hindi niya ito mapansin. Nakasimangot at nagmumuni-muni saglit, malamig na tumikim si Yang Kai. Wala siyang pakialam kung tao o demon ang taong nag-espiya, o kung ano ang kanilang intensyon. Sa anumang kaso, kailangan muna niyang kolektahin ang lahat ng Heaven and Earth Source Liquid dito. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, kung gusto niyang lumaban o manatili ay nasa kanya na. Kahit na akala niya ay sukdulan ang resistensya ng katawan niya na para bang may mangyayaring masama kung talagang gagawin niya iyon. Unti-unting tumutulo ang malamig na pawis mula sa noo ni Yang Kai. Sinubukan niya ng paulit-ulit, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na huminto habang nauuna siya. Pagkatapos mag-alinlangan at magpumiglas ng ilang sandali, nagngangalit si Yang Kai at sumuko sa ideya na kolektahin ang lahat ng Heaven and Earth Source Liquid. Himala, nang siya ay sumuko sa ideyang ito, ang pakiramdam ng krisis ng pagiging tiktik ay agad na nawala at ang lahat ay bumalik sa normal. Ang kalooban ng mundo, nanlamig ang mukha ni Yang Kai. Sa puntong ito, paanong hindi niya maiintindihan na ang sitwasyon ngayon ay hindi dulot ng isang taong naninilip sa kanya, kundi sa kalooban ng mundo sa kanyang katawan. Ang hindi nakikitang kalooban ng mundo ay ipinagkaloob sa katawan ni Yang Kai, na siyang pagpapala ng tadhana ng mundo. Palaging may bakas ng kakayahang maghanap ng kapalaran at maiwasan ang sakuna. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kahihinatnan kung talagang kumilos siya, natakot siya na hindi ito magiging magandang wakas. Ngayong tinalikuran na niya ang ideyang ito, mas nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, sa gayong kayamanan sa harap niya, paano siya magiging handa na umalis nang hindi kinukuha ang lahat? Si Yang Kai ay nagpumiglas, nag-alinlangan, at sumubok ng ilang beses, ngunit sa tuwing naiisip niyang ipagpatuloy ang pagkolekta ng Heaven and Earth Source Liquid, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ay lalabas, at ang lahat ay babalik sa normal. Matapos ulitin ito ng ilang beses, hindi na nang ahas si Yang Kai na mag-isip ng anumang mapanlinlang na kaisipan, pinatibay ang kanyang puso, at lumabas ng hindi lumilingon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Yang Kai mula sa kahoy na pool at tumingin sa likod, tanging ang mga tanawin doon ay nabaluktot at nawala, na pinalitan ng isang masukal na kagubatan na walang pinagkaiba sa ibang lugar. Bawaan niya na ang Heaven and Earth Killing Formation na ito na umiral mula pa noong sinaunang panahon ay malamang na nasira. Kung wala ang proteksyon ng Heaven and Earth Killing Formation, paano ligtas na mapangalagaan ang natitirang Heaven and Earth Source Liquid?
Ngayong nagkusa na ang Heaven and Earth Source Liquid na tumakas, malamang na ito ay isang paraan ng pag-iingat sa sarili. Gayunpaman, hindi niya alam kung ilang taon bago ito muling lumitaw. Marshall Peak, Kabanata 3775. Pangingisda. Matapos makahanap ng isang liblib na lugar na mapagtatagwan, naalala niyang kay ang nawawalang kalahati ng worldly source liquid at nakaramdam ng pagkabalisa. Bagamat marami na siyang nakolekta, sino ang magrereklamo sa sobrang dami nito? Ang worldly source liquid ay naglalaman ng chaotic chi na maaaring hatiin ang langit at lupa. Sapat na upang payagan ang isang third stage Emperor Realm Master na natigil sa bottleneck sa loob ng maraming taon na makalusot sa Peking Emperor Realm. Kung makakaipon pa siya, makakagawa siya ng marami pang Peking Emperor Realm Masters para sa Star Boundary sa hinaharap. Masasabi lamang na ang pag-aari niya ay hindi makakatakas, at ang hindi sa kanya ay walang silbi. Matapos bumantong hininga ng ilang sandali, pinakawalan niyang kay ang depresyon sa kanyang puso. Sa isang pag-iisip, pumasok siya sa sealed world bid at nalaman na nagising na sina Bingyon, Yang Yan, at Ganli. Nagkukumpulan silang tatlo at nag-uusap tungkol sa kung ano-ano. Malinaw nilang napagtanto na sila ay nasa sealed world bid ni Yang Kai, kaya hindi sila mukhang naguguluhan. Gayunpaman, nang maalala nila ang kanilang nakaraang pagtatagpo, lahat sila ay nakaramdam ng matagal na takot. Nagpakita ang divine sense ni Yang Kai. Matapos siyang batiin ng lahat, sinabi ni Ganli, "Maraming salamat kay Lord Yang. Kung hindi dahil kay Lord Yang, itong Gan ay napahamak na." Ngumiti si Yang Kai at sinabi, "Masyadong magalang si Master Gan. Ikaw at ako ay parehong nasasakupan ni Army Commander Lee at nag-ambag sa kapayapaan ng Star Boundary. Ngayong pinagnanasaan tayo ng mga outer demons, kung si Master Gan ay may kakayahang magligtas nitong Yang, natatakot akong hindi ka tatabi at walang gagawin." Siyempre, mataimtim na tumanggo si Gan Lee. Ngunit sa anumang kaso, maaalala ng Gan na ito ang negal iligtas buhay na biyaya ni Lord Yang. Sa mysterious heavenly palace na ito, kung may anumang utos si Lord Yang, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong. Nagpalitan ng kaunting kasiyahan ang dalawa, ngunit walang binanggit sa kanila ang worldly source liquid. Hindi alam kung hindi ito nakita ni Ganli o sadyang hindi ito binanggit. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, nakita na ito ni Yang Yan noon, kaya hindi dapat ito pinalampas ni Ganli. Siguradong naakit siya ng worldly source liquid at nahulog sa bitag na iyon. Kung makikilala ba niya ang worldly source liquid, ibang kwento iyon. Nagtataka ako kung ano ang susunod na plano ni Master Gan. Si Yang Kai ay dumiretso sa punto. Natural, gagawin ko ang lahat para samantalahin ang pagkakataong iyon ng Great Dao at hanapin ang Heaven Void Cauldron. Sumimangot si Ganli at mapait na ngumiti. Ngunit pagkatapos ay muli, itong Gan na ito ay naghahanap na ng Heaven Void Cauldron simula nang pumasok ako sa Mysterious Heaven Palace, ngunit sa kasamaang palad, wala akong nahanap. "May nakita ka ba?" Sinabi ni Yang Yan. Walang palatandaan. Lumingon siya kay Yang Kai at sinabing, "Bata, sigurado ka bang hindi nagsisinungaling si Yuzo, sa iyo?" Sinadya ba niyang naglabas ng pain para maakit ang atensyon ng mga tao, at pagkatapos ay lumabas para gumawa ng isang bagay? Ungol ni Yang Kai, bagaman hindi imposible, ito lang ang palatandaan natin. Wala siyang nakuhang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa Half-Saint of Demon Race, tanging ang Demon Saint ang nagutos sa kanila na patayin ang Peking Emperor ng Astral Boundary. Ngunit bakit kailangan nilang espesipikong turuan sila sa gayong mga bagay? Ang digmaan ng dalawang kaharian ay hindi kailanman huminto, at ngayon na ang mga master ng human at demon races ay nagtagpo sa isa't isa dito, mayroon bang anumang posibilidad ng kapayapaan? Sa anumang kaso, ang aming pangunahing prioridad ay ang hanapin ang Heaven Void Cauldron at magtanong tungkol sa iba pang impormasyon. Lumingon si Yang Kai kay Ganli at sinabing, "Master Gan, kung ayaw mo, bakit hindi ka sumama sa amin?" Siguradong sasama sa kanya sina Bingyon at Yang Yan. Ito ay isang bagay na napagpasyahan na noon pa. Dala niya ang Will of Heaven and Earth, kaya tiyak na target siya ng Demon Race. Kahit na mayroon siyang Method of Space, malalagay pa rin siya sa napakasamang sitwasyon kung mag-isa siyang pupunta. Hindi lamang ang Demon Race, ngunit ang Peking Emperor ng Astral Boundary ay maaari ring atakihin siya sa huling sandali. Malinaw na alam ni Ganli ang sitwasyong ito. Ang kasalukuyang Yang Kai ay nasa sitwasyon na kung saan ang isang inosenteng tao ay malalagay sa gulo dahil sa kanyang kayamanan. Bagamat gusto niyang sumama sa kanila, natatakot siyang baka hindi maintindihan ni Yang Kai at ng iba pa, kaya hindi siya nagkusa na banggitin ito. Hindi niya akalain na magiging napaka-carefree ni Yang Kai, kaya medyo nahihiya siya. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsalita, nagpatuloy si Yang Kai.
Sa pagkakataong ito, mayroong 30 peking emperor mula sa Astral Boundary na pumasok sa Mysterious Heaven Palace, at 40 Half-Saint Realm Cultivator mula sa Demon Race Territory. Sa bilang, ang Demon Race ang may absolute advantage. Kung hindi tayo magkadikit para sa init, natatakot ako na ang Demon Race ay magkakaroon ng pagkakataon na atakihin tayo isa-isa. Kaya, kung maaari, si Master Gun ay maaaring manatili at maghintay hanggang sa final labanan ng Great Daw, pagkatapos ay makakagawa tayo ng plano. Ngayon na ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, kung tatanggi pa rin si Ganli, siya ay magiging insensible. Bukod dito, natanggap na niya ang nagliligtas buhay na biyaya ni Yang Kai, kaya paano siya magkakaroon ng mukha para tumanggi. Not to mention, ito rin ang intensyon niya, kaya agad niyang ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ito ang hiling ko, hindi ako maglakas loob na magtanong." Ngumiti si Yang Kai, "Mabuti iyan, pagkatapos ay mangingisda ako." Pangingisda. Tumingin si Ganli sa kanya na may kain na hinala. Agad na nag-react si Yang Yan at napangiti ang kanyang mga labi. "Huwag manghuli ng peteng." "Paano kung peteng?" Tumawa si Yang Kai at nawala ang kanyang anyo. Bago siya umalis, nakita niya si Yang Yan na kamandat sa kanya. Sa oras na ito, halatang naiintindihan ni Ganli ang ibig sabihin ni Yang Kai sa pangingisda at biglang sinabi, "Kawili-wili, kawili-wili." Habang nagsasalita siya, bakas sa mukha niya ang pag-asa. Ang kanyang figure ay tumatakbo sa labas habang ang isang bahagi ng kanyang isip ay nakalubog sa maliit na selyado na mundo, tahimik na nakikipag-usap kay Yang Yan. Ngayon pa lang, si Yang Yan ay lihim na tumingin sa kanya, malinaw na nagpapahiwatig na gusto niya itong kausapin ng pribado. "Bata, nasaan ang Heaven and Earth Source Liquid? Nakuha mo na ba?" "Oo naman." Sa sandaling nakipag-ugnayan siya kay Yang Yan, nagpadala agad siya ng mensahe sa kanya, ngunit sa ibabaw, iba ang kausap niya kay Ganli. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Kung sasabihin kong hindi ko nakuha ito pa, natatakot akong hindi ka maniwala sa akin. Napakabuti, bigyan mo ako ng kalahati." Desididong sabi ni Yang Yan. Muntik nang mahulog sa lupa si Yang Kai. "Big sister, sinusubukan mo ba akong pagnakawan?" Humingi para sa kalahati sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig ay sadyang hindi makatao. Ngumuso si Yang Yan. "Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mahahanap ang bagay na iyon. Ang pagbibigay sa akin ng kalahati ay tama lang." "Sige, sige, sige, ibibigay ko sa iyo ang kalahati." Si Yang Kai ay masyadong tamad na makipagtalo sa kanya. Sa anumang kaso, napakaraming Heaven and Earth Source Liquid ang nakolekta niya, imposible para sa kanya na gamitin ito ng mag-isa. Pero kalahati lang ng Heaven and Earth Source Liquid ang nakolekta ko doon. Hindi ko makolekta ang natitirang kalahati. "Bakit?" Naguguluhan si Yang Yan. "Hindi ko alam. Ngunit nararamdaman ko na kung susubukan kong kolektahin ito sa pamamagitan ng puwersa, magkakaroon ako ng malaking problema." "Grabe yon." Nagulat si Yang Yan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na iyon ay isang kayamanan na ipinanganak sa simula ng mundo. Ang mga alchemist ay napaka-partikular tungkol sa pagpapanatiling isa lamang sa bawat tatlo upang maiwasan ang pagputol ng mga ugat. Kung talagang aalisin ang gayong kayamanan tulad ng Heaven and Earth Source Liquid, ito ay isang bagay ng pagsira sa sarili. Ngunit ang kalahati ay marami pa rin. Nakikita mo na masigasig ka tungkol sa Heaven and Earth Source Liquid, alam mo ba ang mga mahimalang epekto nito?" Tumawa si Yang Yan at sinabing, "Gusto mo bang malaman? Sabihin mo sa akin." Bagamat natikman ni Yang Kai ang kaunti ng Heaven and Earth Source Liquid at lubos na naramdaman ang pagkabigla na dulot nito sa kanya, hindi niya lubusang ma-explore ang mga epekto nito. Hindi siya pinakinggan ni Yang Yan at sinabing, "Alam mo ba kung bakit mas makapangyarihan ang Iron Blood Master kaysa sa iba pang Great Emperor? Hindi ba dahil sa way of cultivation?" Natigilan si Yang Kai. Bagamat walang nirerango ang kasalukuyang 10 Great Emperor ng Star Boundary, ang Iron Blood Great Emperor na si Zhang Wuhen ay kinilala bilang pinakamalakas. Kahit na ang ibang mga Great Emperor ay hindi pinabulaanan ang puntong ito. Siyempre hindi. Bilang mga Great Emperor, aling way of cultivation ang mas masahol kaysa sa iba? Ngumisi si Yang Yan. Higit pa rito, sa kanilang antas ng paglilinang, ang kanilang kalaban ay ang kanilang persepsyon lamang. Wala itong kinalaman sa way of cultivation. Gayunpaman, Wukong ay isang pagbubukod. Lahat ng kanyang mga nagawa ay nagmula sa Heaven Devouring Great Emperor. Dapat kong sabihin, ang taong ito ay talagang isang bihirang henyo. Ang ibig mo bang sabihin ay ginamit ng Iron Blood Master ang Heaven and Earth Source Liquid? Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Oo. Noon, ang Master at ako ay nag-uusap tungkol sa mga kayamanan ng mundong ito, kabilang ang Heaven and Earth Source Liquid.
Sinabi rin niya na minsan ay nagkaroon siya ng pagkakataong uminom ng isang tasa ng Heaven and Earth Source Liquid sa Mysterious Heaven Palace, at ang tasa ng Heaven and Earth Source Liquid ay nakinabang sa kanya hanggang ngayon. Huminga ng malalim si Yang Kai at tumigil sa kanyang paglalakad. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya na labis na tansyahin ang epekto ng Heaven and Earth Source Liquid, ngunit minamaliit pa rin niya ito. Lumahok ang Iron Blood Great Emperor sa labanan ng ang Great Daw 2 taon na ang nakalilipas nang magbukas ang Mysterious Heaven Palace. Sa ngayon, ito ay 60,000 hanggang 70,000 taon na. Sa oras na iyon, uminom siya ng isang tasa ng Heaven and Earth Source Liquid at nakakuha ng iba't ibang insight na nakikinabang pa rin sa kanya hanggang ngayon. Madaling isipin kung gaano kahalaga ang Heaven and Earth Source Liquid. Bukod dito, si Zhang Wuhen ay talagang nakakuha ng isang tasa ng Heaven and Earth Source Liquid sa Mysterious Heaven Palace. Posible kayang may kakayahan siyang makalusot sa Heavenly Killing Trap sa oras na iyon. Napakaraming taon na ang lumipas, kaya hindi alam ni Yang Kai ang nasa loob na kwento, ngunit mas tiyak siya sa nakakatakot na epekto ng Heaven and Earth Source Liquid. Bata, huwag kang masama. Hindi ko kinuha ang kalahati ng Heaven and Earth Source Liquid para sa sarili ko. Ngayong ang Demon Race ay sumalakay, kung mayroon tayong Heaven and Earth Source Liquid, ang mga Peking Emperor ng Astral Boundary, maaaring madagdagan ng husto ang kanilang lakas. Bukod dito, kung makalaya ang mga Great Emperor, maaari nilang gamitin ang Heaven and Earth Source Liquid upang madagdagan ang kanilang lakas. Kapag dumating ang oras, sasabihin ko sa kanila na ang kayamanang ito ay kinuha ko mula sa Mysterious Heaven Palace. Sumagot si Yang Kai, para sa Astral Boundary, tama lang. Sa ganitong paraan, ang natitirang kalahati ng Heaven and Earth Source Liquid ay lahat ay pagmamay-ari ni Yang Kai. Bukod dito, alam lang ng mundo na ang Yang Yan ay may ganitong bagay. Kahit na may nagnanais, hindi nila ito uugnay sa kanya. Gayunpaman, pagdating ng panahon, maaaring may problema si Yang Yan, ngunit kung isasaalang-alang na siya ay nasasakupan ni Zhang Wuhen, walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na guluhin siya. Nga pala, paano ang dalawa pang Demon Race? Nakita mo ba sila? Sa oras na iyon, sinira ni Yang Yan ang natural formation. Sino ang mag-aakala na dadaan ang dalawang half-saint of Demon Race? Naiwan na walang pagpipilian, mapapabilis lang ni Yang Yan. Sa huli, tila nag-trigger siya ng ilang uri ng paghihigpit at pagkatapos ay nawalan ng malay. Kung kailan na-trap si Ganli, hindi niya alam. Patay na ang dalawa, tumawa si Yang Kai. Ang dalawang half-saint na ito ay marahil ang pinakamadaling dalawang napatay niya sa buong buhay niya. Hindi nila napigilan ang lahat. Buti naman at patay na sila. Malamig na umungol si Yang Yan. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Yang Kai ang tungkol sa impormasyong nakuha niya mula sa Power Demon Half-Saint, pati na rin ang mga haka-haka niya at ni Bingyon, pati na rin ang mga abnormalidad ng mga bangkay ng Half-Saint of Demon Race. Pagkatapos makinig, hindi umimik si Yang Yan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, kung ganoon, ang iyong mga haka-haka ay hindi makatwiran. Pagpatay at dugo. Marahil ito ay totoo. Kapag sapat na ang mga tao na namatay dito ay ang huling pagkakataon ay mabubunyag. Tumawa siya at sinabi, bata, mangingisda tayo ng maayos. Kung mas maraming tao ang namamatay sa Demon Race, mas malaki ang bentahe natin. Sa huli, kahit sino pa ang makakuha ng pagkakataon, hindi natin ito hahayaan na maging kamay ng Demon Race. Martial Peak, Kabanata 3776. Bigla ang pagpapakita, napalitan ng liwanag si Yang Kai nang dumaan sa kanya ang paligid. Mabilis siyang lumipad, paminsan-minsan ay sumulyap sa likod na para bang may papalapit sa kanya mula sa likuran. Talagang may panganib sa likod niya. Isang dugong pulang ilaw ang mainit sa kanyang buntot. Dalawang figure ang nakatago sa loob ng pulang ilaw ng dugo. Kahit paano nagbago ng direksyon si Yang Kai, ang pulang dugo na ilaw ay parang uod sa kanyang mga buto, hindi ito maalis. Ang distansya ng 100 kilometro sa pagitan nila ay tila napakalayo, ngunit para sa isang powerhouse ng Half-Saint at Peking Emperor rank, ang distansya na ito ay ilang paghinga lamang. At saka, habang lumilipas ang panahon, papalapit ng papalapit ang distansya sa pagitan nila. Ang space laws ay nagiba-iba, at ang figure ni Yang Kai ay kumikislap, na agad na nawala sa kanyang kinatatayuan. Nang muli siyang lumitaw, muli siyang humiwalay, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang pagtugis ng pulang dugo na ilaw. Isang naguguluhan at nagngangalit na sigaw ang nagmula sa loob ng pulang ilaw ng dugo. Yang Kai, patay ka na. Ngayon, kahit na dumating ang Heavenly Emperor, hindi kanya may iligtas. Siguradong sasaluhin kita, pagkatapos sipsipin mo ang iyong dugo ng paunti-unti at putulin ang iyong laman ng pira-piraso. Isang half-saint lang ng Blood Demon Clan ang maaaring gumamit ng Blood Escape Technique.
Kahit na sa buong Demon Territory, ang Blood Escape Technique ay isang napakahusay na diskarte sa pagtakas. Ito ay napakabilis, at ang mga ordinaryong tao ay hindi napigilan ang pagtugis ng Blood Demon. Sa katunayan, ang bilis lang ni Yang Kai ay mas mababa sa Blood Demon's Blood Escape Technique, ngunit nasa kanya ang law of space. Sa bawat oras na ang distansya sa pagitan nila ay umabot sa isang kritikal na punto, siya ay mag-teleport at humiwalay. Maraming beses nang nangyari ang sitwasyong ito, at ang Blood Demon na humahabol sa likod niya ay sobrang nanlumo na gusto niyang samukan ng dugo. Karaniwan, hindi siya hahabulin ng Blood Demon ng ganito. Sino ang hindi nakakaalam na si Yang Kai ay may space law at maaaring dumating at umalis tulad ng hangin? Sino ang hindi nakakaalam na naunawaan ni Yang Kai ang martial law true intent, nakakaiba at mahirap pakitunguhan? Kung gusto nilang harapin siya, kailangan nilang tipunin ang lakas ng hindi bababa sa 3 o 4 na eksperto sa Half-Saint Realm para patayin siya sa isang iglap, hindi binibigyan siya ng kahit katiting na pagkakataong lumaban. Gayunpaman, ito ang Mysterious Heaven Palace, at mayroong lahat ng uri ng natural na mga paghihigpit. Nakita ng Blood Demon ng kanyang sariling mga mata na kahit na epektibo ang teleportasyon ni Yang Kai, hindi siya makagalaw ng napakalayo sa isang iglap. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na habulin sila. Higit pa rito, kasalukuyang nasugatan si Yang Kai, at ang kanyang buong katawan ay puno ng mga galos. Maging ang aura na ipinalabas niya ay medyo hindi matatag. Bagamat hindi niya alam kung ano ang naranasan ni Yang Kai bago ito, malinaw na ang mga nakaraang araw ay talagang hindi mapayapa. Paano niya palalampasan ang magandang pagkakataon? Hanggat kaya niyang patayin si Yang Kai dito, magagawa niyang sakupin ang Will of the Heavens na pag-aari niya. Ito ay tiyak na malaking tulong sa paparating na labanan ng Great Dao. Mula noong sinaunang panahon, ang mga tao ay mamamatay para sa kayamanan, at ang mga ibon ay mamamatay para sa pagkain. Sa ganoong tukso sa kanyang harapan, paanong hindi magagalaw ang Blood Demon? Bukod dito, hindi siya nag-iisa. May mga kasama siya. Sa loob ng madugong liwanag, mayroong 2 figure. Ang mahabang gabi ay puno ng mga pangarap. Hindi na tayo makapaghintay pa. Sa loob ng madugong liwanag, lumabas ang boses ng isa pang half-saint of demon race. Nang marinig ito ng Blood Demon sa tabi niya, ang kanyang ekspresyon ay naging nakakatakot na nagtatampo. Gayunpaman, alam niya na tama ang Blood Demon. Sila ay gumugol ng kalahating araw sa paghabol sa Blood Demon at nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Kung natuklasan ito ng iba, maaari silang makinabang dito. Mataimtim na sinabi ng Blood Demon. Kailangan kong magbayad ng malaking halaga para magamit ang secret technique na iyon. Sinabi ng pangalawang half-saint. Papayag akong patayin mo siya, at kukunin ko ang kredito. Nagliwanag ang mga mata ni Blood Demon nang marinig ito. Talaga, nanunumpa ako sa pangalan ng Great Demon God. Tumawa si Blood Demon. Mabuti, mabuti, mabuti. Sa mga salita mo, gamaan ang loob ko. Ang pumatay kay Yang Kai ay maaaring agawin ang kalooban ng langit, at ang isa na kumuha ng kredito ay makakakuha ng personal na patnubay ng Demon Saint at ang sikreto sa pagiging isang Demon Saint. Wala sa alinmang panig ang magdaranas ng pagkalugi. Pagkatapos ng ilang salita ng talakayan, naging solemn na ang ekspresyon ng Blood Demon. Gumawa siya ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mga eskarlata na mata ay tumitig sa tumatakas na figure sa kanyang harapan. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, at kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at iniluwa ang isang subo ng dugo. Ang dugong pulang ilaw na hindi mabagal sa simula ay namulaklak na may maliwanag na pulang ilaw. Biglang lumakas ang takbo nito, at parang kidlat ang bumaril, na mabilis na nagsara ng distansya sa pagitan nila. Oras na, si Yang Kai, na tumatakbo sa harapan niya, ay tahimik na nag-isip. Matapos siyang habulin ng kalahating araw, marami na siyang naubos na lakas ng kanyang kalaban. Ngayon, tila gumamit ng secret technique ang kanyang kalaban na nakasire sa kanyang Yuan Chi. Oras na para tapusin ito. Ang kanyang figure na nagmamadaling pasulong ay biglang huminto. Ang pagbabago mula sa matinding paggalaw hanggang sa matinding katahimikan ay biglaan at natural. Nagmamadali talaga siya. Sa loob ng pulang dugo na ilaw, ang boses ng pangalawang half-saint ay puno ng pagtataka. Hindi niya inaasahan na si Yang Kai, na kalahating araw nang tumatakbo, ay talagang tatalikod sa oras na ito. Napagtanto ba niya na wala ng pag-asa na makatakas, kaya nagpa siya siyang lumaban hanggang kamatayan. Nililigawan mo si kamatayan. Nagningning ang mga mata ni Blood Demon. Ngumisi siya at umiling. Ang pulang ilaw ng dugo ay sumabog at naging isang walang hangganang Blood Sea, na dumiretso sa Yang Kai. Umalangaw ang dagandong ng dragon nang lumitaw ang Black Dragon Spear. Ang sibat ay bumaril, na humahati sa mga alon at nahati ang Blood Sea.
Itinaas ng lalaking may hawak ng sibat ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpakita ng kakaibang ngiti. Hindi maganda, ito ay isang bitag. Namutla sa takot ang Blood Demon. Katutubo niyang naramdaman na may mali at mabilis na umatras. Nang iputok ni Yang Kai ang sibat, ang kanyang mga kasama ay tumakas na sa gilid. Biglang may lumitaw na 3 figure sa tabi ni Yang Kai. Para bang napag-usapan na nila ito, ang isa sa mga figure ay pamitik sa kanyang palso at 3 apoy ang lumipad mula sa kanyang puting palso patungo sa ulo ng Blood Demon. Si Yang Kai at ang 2 pang figure ay sumugod patungo sa isa pang half-saint. Kasuklam-suklam. Sa sandaling ito, ang mukha ni Blood Demon ay napuno ng kalungkutan at galit, pati na rin ang matinding kahihiyan. Hindi lihim na si Yang Kai ay mayroong One Realm Bead na maaaring tumanggap ng mga buhay na tao. Noong hinahabol ng Blood Demon at ng kanyang mga kasama si Yang Kai, alam din nila ito. Gayunpaman, nagpatuloy lang si Yang Kai sa pagtakbo at hindi nagpatawag ng sino mang katulong. Ipinapalagay ng 2 half-saint ng demon race na nag-iisa si Yang Kai. Sinong mag-aakalang pagdating nila ay magpapatawag talaga siya ng mga katulong. At saka, sabay silang 3. Itinago ni Yang Kai ang ganoong lakas, ngunit nagpanggap pa rin na mahina at tumakas ng kalahating araw. Kitang-kita kung gaano kabisyo ang kanyang mga iniisip. Malinaw na sinadya niyang patayin silang 2 dito kaya naman matyaga siyang naghihintay ng tamang oras para mag-strike. Ito ay 2 laban sa 4. Kahit na siya ay nasa kanyang tuktok, hindi siya magiging katugma para sa kanila. Higit pa rito, ang Blood Demon ay nag-activate ng isang lihim na pamamaraan na nakasire sa kanyang Yuan Chi. Ang puso ni Blood Demon ay napuno ng panghihinayang. Gusto lang niyang tumakbo sa malayo hanggat maaari. Para naman sa mga kasama niya, wala siyang pakialam. Gayunpaman, ang isa sa mga babae ay naglabas ng 3 apoy, na direktang naging 3 malalaking singsing ng apoy na bumabalot sa kanya. Tinatakan nila ang mundo at pinutol ang kanyang pag-asa na makatakas. Yan. Blood Demon ay umungal. Nakipaglaban siya sa maraming Peking Emperor powerhouse sa Astral Boundary sa loob ng ilang taon. Alam niya kung anong klaseng powerhouse ang mayroon sila, lalo na itong Yan. Kahit na sa mga Peking Emperor sa Astral Boundary, ang kanyang lakas ay walang kapantay. Ang kanyang 3 naglalagablab na singsing ng apoy ay napakalakas at nagkaroon ng epekto. Minsan na niyang pinatay ang isang half-saint of demon race. Ngumiti si Yang Yan na parang fox na nagnakaw ng manok. Siya ay lubos na masaya. Talagang marami akong nahuli na isda ngayon. Lalong lumalim ang mukha ni Blood Demon. Huminga siya ng malalim, at nagsimulang tumulo ang kanyang dugo ng marahas. Sa sitwasyong ito, kung hindi siya makakatakas bago mamatay ang kanyang mga kasama, natatakot siyang mapahamak siya. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay ipaglaban ang kanyang buhay sa linya. Sa isang malakas na dagandong, siya ay naging isang dugo pulang ilaw at sumugod patungo sa 3 singsing ng apoy. Inalis ni Yang Yan ang ngiti sa kanyang mukha at mataimtim na hinarap ang sitwasyong ito. Bagamat sa kanyang plano, kailangan lang niyang bitag ang Blood Demon na ito at huwag itong bigyan ng pagkakataong makatakas, sa krisis sa buhay o kamatayan na ito, ang lakas ng isang demon race half-saint ay hindi isang bagay na maaari niyang maliitin. Kung gusto niyang maantala ang kabilang partido, kailangan niyang ituon ang buong atensyon niya. Sa kabilang panig, nakipagsanib puwersa si Yang Kai kina Bingyon at Ganli para harapin ang pangalawang half-saint ng demon race. Ang half-saint na ito ay isang feather demon. Anuman ang kasarian, lahat ng feather demon ay may magandang hitsura. Ang feather demon half-saint sa harap nila ay sobrang gwapo. Gayunpaman, sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ni Yang Kai at ng iba pa, ang kanyang gwapong mukha ay napuno ng kasamaan. Ang Feather Demon Race ay pinakabihasa sa mga diskarte sa pagpana. Kung hahayaan silang dumistansya, kayang talunin ng sinumang Feather Demon ang mas malakas. Noong si Boya ay isang mid-rank Demon King, nagawa niyang pumatay ng isang high-rank Demon King sa pamamagitan ng pag-asa sa mga likas na pamamaraan ng pagpana ng Feather Demon. Para sa Feather Demon, na ang lakas ay umabot sa Half-Saint Realm, ito ay mas hindi kapanipaniwala. Dati, kapag naghahabol sila, ilang beses na niyang sinaktan si Yang Kai. Masasabing malaking bahagi ng kanyang mga pinsala ay dahil sa Feather Demon na ito. Dati-rati ay nagkunwari siyang mahina at kaya niyang tiisin ang masaktan. Ngayon, sa wakas ay oras na para ayusin ang iskor. Sa pakikipaglaban ng isa laban sa 3, walang Half-Saint of Demon Race ang makatiis, lalo pa ang Feather Demon, na hindi magaling sa malapitang labanan. Pagkaraan ng ilang saglit na pakikipaglaban, siya ay unang nabura sa malamig na layunin ni Bingyon at bumagal. Pagkatapos, nataman siya sa palad ni Ganli, dahilan para tumalsik ito ng dugo. Sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong isara at ilabas ang kanyang sibat. Hindi nakaiwas ang Feather Demon at nabutas ang kanyang dibdib.
Bahagya niyang naiwasan ang matamaan, ngunit ang true intent of the martial daw ay nabura na ang kanyang katawan. Walang daan patungo sa langit at walang pintuan sa impyerno. Ang Feather Demon ay napuno ng kalungkutan at galit. Wala siyang mapaglabasan ng galit. Sa paglipas ng panahon, lumalala ang kanyang mga sugat at ang martial Dao true intent ay bumagsak, na naging dahilan upang ang Feather Demon ay hamina at hamina. Matapos ang oras ng isang incenso stick, ang espada ni Bingyun ay nalazlaz. Hindi na nakaharang ang Feather Demon at direktang naputol sa kalahati. Gayunpaman, walang ni isang patak ng dugo ang Damaloy. Sa sandaling iyon, pinalamig ng malamig na layunin ang kanyang buong katawan. Mamatay. Ang Black Dragon Spear ni Yang Kai ay bumagsak at ang marahas na puwersa ay dumurog sa dalawang bahagi ng bangkay. Hindi siya tumigil sa paggalaw. Siya ay naging isa sa sibat at direktang sumugod sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Napakakinis at nakakasilaw ang mga galaw niya. Sina Bingyun at Ganli ay sumunod na malapit sa likuran. Pagkatapos ng isa pang tasa ng tsaa, iniunat ni Yang Yan ang kanyang kamay at ang tatlong malalaking singsing ng apoy ay naging tatlong singsing ng apoy at bumalik sa kanyang palso. Tinitigan niya ang tuyong bangkay sa ibaba at bahagyang bumuntong hininga. Napakagulo. Nagkasundo rin sina Bingyun at Ganli. Kahit na mayroon silang ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero, ang pagpatay sa isang half-saint of demon race ay hindi isang madaling gawain. Ang dalawang half-saint of demon race ay nasa bingit ng kamatayan at nag-counter-attack. Talagang natakot ang mga tao na salakayin ang daga sa takot na masira ang mga plorera. Ang mga pinsala ni Yang Kai ay hindi na kailangang sabihin. Sa dalawang laban ng buhay at kamatayan, siya ang nasa unahan. Hindi mahalaga kung ang pag-atake ng Blood Demon o ng Feather Demon, karamihan sa kanila ay damapo sa kanya. Kung hindi dahil sa makapangyarihang katawan ng Dragon Race, malamang na hindi magkakaroon ng magandang wakas si Yang Kai.